How are we supposed dapat? Paano siya dapat gumagano? We were all witness to the initial Blue Ribbon investigations, which was heading towards the right direction in my opinion, no? In the opinion of many others. No? At may mga lumabas na po na detalye din sa initial Blue Ribbon investigation na hindi po natin na-pursue dahil nagkaroon ng mga palitan sa Senado. Now, to be completely transparent with you, I do not care kung sino man ang mamuno sa Blue Ribbon. Pero dapat po, huwag natin isang tabi ang mga naunang revelasyon. Because usually po yung nauna, yun yung organic, no? May mga sinabi na po yung mga taga-DP or sila or sa atin. Pero tayo po ay naliligaw sa mga detalye tulad ng mga notaryo na wala namang kinalaman sa truthfulness ng laman ng kanyang affidavit, no? So, for a proper investigation, let us pursue it in a linear fashion. Hindi yung meron dito, meron dito, meron dito. Kaya po gumugulo ang sa perception ng tao. Right. Now, on November 16, 17, 18, diretso ito, attorney, isa siyang 3-day event. Is it, hindi ba yung babalikan bukas? Diretso? Kuya Germs po. Walang tugal. Okay. So what is going to happen? I don't know. Because we are mere participants. No? We're not the organizers of this, but we're organizing our party to take part. So kami po, ang balak ng PDP ay pumunta doon at then makikisa. Wala po kaming dadaling kulay doon. Wala kaming dadaling partisanship. We are there for participate. Tanong. Asuka. Darwin, yung kanina po sinasabi niya na parang hindi ito para sa yung gagawin ko sa November. So, ano po ba ito? Parang ini-invite mo yung marami to join for ang konsepto po ng People's Congress ay ang pakinggan muli ang taong bayan na nagbibigay ng mandato sa mga nakaupo. Ang problema po ngayon, lahat po tayo ay nakakulong na sa kanya-kanyang mga echo chamber, sa kanya-kanyang mga algorithm created na jail cells. So hindi na po tayo nagkakaunawaan. Our job is to create effective public discussion. So pagdating po, doon natin alamin kung ano ang gusto ng taong bayan. Meron ba silang gusto pag-resign? O meron ba silang gusto pag-reform lang? Regardless, mag-people tayo para marinig natin ang tao. Attorney, may sinabi ka kanina. We want to create a sectoral representation dahil weak yung nangyari rally ng September. Weekend. Yes, it was weekend. Weekend. Yes. Why do you think so? And dapat ang There's no one at fault for the September 21 efficacy, no? But rather, that was a natural result of many parties coming together na walang clear or agreed upon desired result. Some people wanted Silvio to resign. Some people wanted Martin Romualdez to resign. Some people wanted just Zaldico. Some people did not want anyone to resign. Yung iba nga sabi lang, corruption, resign. Meron bang yun? So, naging malabo po yung mensahe. So, at least ngayon po, malinaw na gusto natin panagutin ang Pangulo. Pero yung paraan ng kanyang pananagot, yun yung tatanungin natin sa taong bayan. Yung iba talaga, let's be honest. Let's be honest here. Yung iba gusto bumaba sa pwesto ang ating yung iba naman, hindi yun ang gusto. Pero gusto siyang panagutin. Pero at least we already have one common goal. We are talking about the leadership of the country. Yung ulo. Yung ulo, pag gusto natin panagutin, hindi lang natin alam kung paano. That's the difference. Noong September 21, walang ganun. Attorney, do you think na kasi pang nananawagan yung PIL, may parang may impact na there is a desktop plot sa 16 to 18. So, ano pong reaction nito sa parang inalang ng PIL? Ako po ay 50 years old na.
Sa lahat po ng nakita ko ng mga ganito, lagi namang may hinala, mga pinauulan, hindi lang ni PLG, kundi ang PFP, ang PFP, lagi naman silang may hinala. And rightfully so, kailangan nilang maging maingat. They are there to protect the government. But what we're trying to say is, no, don't just protect the government, protect the people. Tama? So, yung mga destabilization na noise na ganyan, that is up to them para sa kanilang intel na alamin kung totoo o hindi. Pero sa amin pong panig, wala pong ganyan. We're not capable of that. No? Ang sa amin is very plain and simple. Gusto namin manawagan diretso sa Pangulo na ayusin itong mga problema ito. Nothing else. Wala pong mga usapan na mga kudeta, mga sedition, rebellion. Wala sa partido namin. Attorney na sa lang in my part. So, may mga nirecommend na po pasukan ng ICI. So, do you think yung mga tao nyo is sapat ng makasukan lang sila para meron pa dapat na mas higher on that na mga tao po na mamanagot po dun sa nangyaring flood recordings? If you look at the legal aspect of this, no, and even the technical aspect, nag-ugat lahat yan sa budget. Pag pinag-uusapan ko ang budget, ang pinag-uusapan ng head ng Congress at ang Pangulo na pumipirma. Tama? This is logical. This is hindi po ako namumulitika. Lohika yan. Lohika. So kung yung budget ang pinag-ugatan, dapat pag-usapan yung liability nung gumawa ng budget. Ang tanong ng taong bayan, bakit hindi pa kine-question ang ating speaker? Yung kung hindi pag-question sa Pangulo, understandable yun because there is absolute immunity on the part of the President. Wala namang absolute immunity sa congressman at kahit sila. Okay? So ang gusto natin gawin, hindi natin ina-accuse si former speaker, we're not accusing him. Pero gusto natin siya sumagot sa isang pagdinig because he does not deserve preferential treatment over Zaldico or any other congressman or any other public official. Wala po dapat preferential treatment. Sabi po ni St. Augustine of Hippo, di ba? Ang partial justice is no justice at all. No? So we cannot have partial justice. It has to be impartial. Wala pong kinikilig. Di ba, sir? Attorney, nabanggit niyo po kanina na you are not inciting, just inspiring. Like, pwede pong konting elaboration regarding. You know, kasi ang inciting po, is a legal term. Malalim po na legal term yan in escuelas versus people. That was defined as steering up people towards unlawful acts. To steer up, no? Manggulo. Yun ang inciting. Wala po kami ginagawang ganyan. Gustong malinawin yan sa mga kinauukulan. As a lawyer and as an officer of the court, I am against that in fact. So this is not inciting. Based on the jurisprudential definition of inciting sa escuelas versus people, we are inspiring in the common sense of the word. Ang gusto namin, ma-inspire, maliwanagan, ma-enlighten ang mga utak ng ating taong bayan. Na tama na, sobra na. Kailangan po natin talagang palitan na ang sistema. Mali na yung sistema, nalulunod na tayo, pero nagbubulag-bulagan tayo because of partisanship. Let's call a spade a spade. Yung iba ayaw magpapabak ng Pangulo dahil takot sila sa mga Duterte. Pero hindi naman yun ang dapat natin iniisip ko. Hindi naman kailangan pababaan si Biden. Pero kailangan panagutin, sumagot dun sa mga questions. Kasi pag habang walang sagot, hindi na po mag-work yung kanyang normal na taktika of being very cordial, being very civil, hindi niya sinasagot, hindi niya sinasagot. With all due respect to the position and to the person, ang sinasabi po namin, sagutin po ninyo kung ano po yung concrete steps that will be taken in the next few days para sa susunod na ulan, hindi na tayo malunod. Yun lang naman eh. How is that partisan? How is that inciting? It's not. So we are inspiring people to gain courage. Ipaglaban natin yung buhay natin. Nakikita natin yung mga bubong naglulutangan na may mga bata at aso. Mommy, we lost everything. Tapos tahimik pa rin tayo. Magising po tayo. Oh, punta kayong club.